Opo, ito kabibigan. Si Pangulong Bongbong Marcos harapang ininsulto sa Abu Dhabi. Hala ka. Kasi pagpasok daw ni Bongbong Marcos, is in a week in the morning and I step outside. Yun daw ang kanta. Super high. Parang patama kay Bongbong Marcos. Ay, ito kabibig ha. May pakinggan tayong video ha. Let's listen to this one. Something really interesting happened sa pagbisita ni BBM sa Abu Dhabi. Pagpasok niya sa venue, tinugtog ng banda ang kantang What's Up by Four Non-Blondes. What's up daw? Ah, ito yun. Ay. Sana na keep a living until... Tapos, maririnig mo yung linyang, so I take a deep breath and I get real high. Oh, can be back and I take real high and I... Mapapaisip ka talaga. Grabe ang timing, especially na pinasabog na ito ni Senator Amy Marcos itong issue ng drug addiction. Ay. And when it comes to the chorus, What's going on? what's going on? Which is really funny because critics keep saying that the president seems unaware of what's happening inside his own administration. Hala ka. Or maybe that question isn't even about him. Maybe it's the question millions of Filipinos are asking, what's going on in the Philippines now? Tama. Oo mga kabibig, no? Sino kaya nakaisip ng kantang yun? Bakit yun ang pang entrada kay BBM? Sino kaya nakaisip? Parang ito ang komento. Kahit anong parinig, di naman tinatablan si BBM. Haha, grabe ka naman sir, nagkataon lang naman siguro. Pero bitaw no, tidiis ba yung organizer? Tama-tama yung kanta, high na high. Kaya talaga ha, dapat lakas tama yung kinanta. Ay eto ka bebe, ito ang grabing lakas tama talaga. Si BBM o operahan, loko. Kasi sabi ni BBM mga kabibig, kung bubuksan ang kanyang puso at magkaroon ng operasyon, makikita lahat ng tao doon sa kanyang puso. Anong nangyari kay BBM? Ba't ganyan siya magsalita? Amats? Ay, ano ba yan? Diba? Parang, ewan ko eh. Oh, grabe. As in, speaking of General Torre, and speaking of BBM, ako si BBM, mga kabibig, may bago na namang padrama si BBM. Diba? Ito ang sabi ni BBM ngayon, kabibig. Ito, I don't know kung maniniwala ba kayo, kabibig, pero iba. Sabi ni BBM kabibig, ito, kapag binuksan ng doktor ang aking puso, nandoon ang pangalan niyo. Hala ka. Ano ba naman itong bagong pakulo? Oy, si Torre, nadawit na sa flood control. Na-mention na ang pangalan niya ni Bernardo. Ito naman si BBM, parang naging teen star. Parang gusto magpa-love team. Oh. Kapag binuksan ng doktor ang aking puso, nandoon ang pangalan niyo. Uy, ano ang inyong reaction dito? Parang kinikilig ako. Kinikilig ka. Para baka sa sobrang high, ikaw talaga ha. Baka nagniwi-ngiwi dyan sa sobrang kinilig ka sa statement ni BBM. Para pambawi ba, panglubag loob sa ating mga netizen. Akala ni BBM na malubag-lubag pang ating loob. Akala ni BBM through his words ay tataas ang kanyang trust ratings. Ay nako ka, BBM wag na. Huwag na yung buksan-buksan ang puso. Nako. Ito kabibig ha, may isa akong video makabibig. I-share ko sa inyo and I'm sure magre-react din kayo, either you agree or disagree. Ito ha, aside from buksan ni BBM ang kanyang puso, makinig tayo dito. Hirap nang makabawi si ni former speaker Martin Romualdez. Yun ang rason na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko. Nakalipas na po ang mahigit 3 taon na termino po ng kasalukuyang administrasyon at kaliwat kanan na rin po yung mga survey na lumalabas at nananatili pa rin po
sa lahat ng mga matatas na opisyal ng ating gobyerno, Vice President Sara ang may pinakamataas na grado, ratings, mapatras, approval, o di kay performance, compare sa atin pong presidente na kung kukunin yung net trust, net rating po niya, negatibo. Kumbaga sa Bisaya pa, utangan pa siya. No? So, by EB, ano ba ang nakikita ninyo na possible na nakakaapekto dito sa rating ng kasalukuyang administrasyon ng presidente natin yan? Well, unang-una, let me bring to you, nung unang umupo itong si Bongbong Marcos, na napakataas ng kanyang trust and approval rating, no, on the back of the success of the unit team, no, yung tambalan nila ni VP Sara. After that, noong nakita na at sinimulan na ang pag-atake kay VP Sara, especially doon sa mid-2023, doon na nag-umpisa na bumulusok yung ratings ni Bongbong Marcos. Minsan bahagyang tumataas, pero ang trend niya kung titingnan mo yung graph, no, ang chart, ay talagang bumaba at bumulusok hanggang doon na nga sa impeachment ni VP Sara noong February 5, 2025, at hanggang bumulusok ulit, no, ng sobra-sobra doon sa March 11 na kidnapping ni former President Rodrigo Duterte. At mula noon, hindi na nakakabangon itong si Bongbong Marcos dahil besides nakita ng mga tao na pamulitika ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung ginawa niyang instrumento dyan ay yung kanyang pinsan who was then Speaker of the House. And along that pamumulitika ay nakita at naobserbahan na rin ang corruption ng administrasyon ni Bongbong Marcos, at hindi lang ang korupsyon, kung hindi, yung wala talaga tayong nakikitang very major projects at mga makabuluhang mga programa kung saan na-address ang concerns ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung inflation, yung mga failed promises niya, yun na yun. At yung parang final nail in BBM's ratings coffin, yung final na ano ba yun, yung nail sa kanyang kabaong, no, ito na ngang corruption na sinimulan niya, at akala niya he can control the narrative na siya yung hero, nag-backfire sa kanila, at hindi na ngayon niya, it's spiraling out of control ang corruption na ito, at nabalatan halos lahat na. At dito natin nakikita na buong gobyerno pala ay isang parang criminal organization na kung titingnan natin, no, absent the hard evidence, circumstantial lang, at yung mga nakikita at naobserbahan natin na ang mga masterminds ay talagang si Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko, Admar and NJ. Opo, pero nakita nyo ba sa mahigit 3 taong pamumuno na kumbaga umabot ba sa punto na makakabawi na sana ito, or pwedeng bumawi ito, or may dapat gawin, makakabawi sana ito para mapaganda yung kanyang imahe by EB? Wala akong nakita, no, MJ, no, sa ngayon, no, looking back, again, sabi nila nga, hindsight is always 2020. Kasi nga, ito na ngayon, yung mga suspetsya natin noon, imagine, no, ang nag-umpisa dyan towards the end of 2023 was the fake People's Initiative, no, kung saan nag-promise itong sina Martin Romualdez ng ayuda para lang pumirma at budulin yung mga tao na pumirma doon sa People's Initiative, na kung saan ang talagang layunin is to change the Constitution, amend the Constitution para magiging parliamentary na ang ating sistema ng gobyerno at magiging de facto Prime Minister itong si Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason
na talagang bumulusok, no? At hindi na yan makakabawi sa tingin ko. Dahil nakalipas Yun, kabibig, klarong-klaro naman dyan yung sinabi ni Ed, diba? Kaya nga sabi ni BBM, mga kabibig, kung bubuksan man ang kayang puso, kung bubuksan man ang kayang puso ng doktor, ang aking puso, nandun ang pangalan ninyo. Di ba? O anong reaction nyo dito? Ito, kiniklik ako sa kabubuhan nito, sabi ni Tao sa Lukay. Kalami igod dabdaba ning ni Munong para mabuto ka. Baka maleta, oh. Patingin ang pangalan ko dyan. Medyo tagalan nyo ha, pag sarado. Ang VAT nasa puso yan, ang tax nasa pinsan niya. Hala. Pangalan sa nakatanggap ng maleta. Hala, ng bola. Maleta ng laman yan. Pangalan ng maleta meron. Hallucinations naman si Bangag. Nakasulat ang ilang pang maleta pa more. How poetic naman. Ito. Kung i-open ang heart surgery yan, puro anomalya ang nasa loob niyan. Flood control, PhilHealth, at pa-more. Uy, tingnan nyo. Nagdrama-drama si BBM. Tingnan nyo mga komento ng tao. Lutang na talaga. Kasya ba mga pangalan namin sa puso mo? Drama? Anong title nito? Maleta na nakita ko ugok. Maleta makita. Nasusuka ako. Amats yata yun. Amats talaga si BBM. Sabi nito mga kabibig. So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction? Nung una, tungkol kay Torre, kung saan sila sabi na dawit daw di umano si General Torre, kung saan nabanggit ang pangalan ni General Torre ni ex-USEC ng DPWH na si Bernardo. Ano kaya ang kinalaman ni General Torre sa mga flood control projects, mga anomalies? Isa ba si General Torre tumanggap ng mga male-maletang pera? Naku po! Sana masagot ito ni General Torre, sana mabigyan niya ng linaw para hindi mapasama ang kanyang imahe ngayong lalo na naging general manager na siya ng MMDA. Ipapatawag ba ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee? There's a possibility para magbigay ng linaw si General Torre. At I think si Bernardo also will also explain kung bakit ayaw niya doon sa custody ni Torre at doon na siya kay Senator Ping Lacson. Bakit takot si Bernardo kay General Torre? Anong kinatatakutan ni Bernardo? Or takot nga ba si Bernardo? Or ayaw lang talaga niya kay General Torre? Yun lang po.